tubig machine, ATM. So paano ba to? Paano konsepto nito? Meron akong piso, tapos saan ako kukuha ng plastic? Ayun, wow! Sige, Okay, tapos? plastic. Wala sa Europe nito ha. Sa mahabang kasaysayan ng telebisyon sa Pilipinas, maraming artistang dumaan na parang hangin, dumampi, nagdulot ng lamig o init at saka tuluyang naglaho. Ngunit may ilan na kahit matagal nang wala sa screen ay patuloy na inaalala ng mga manonood. Hindi dahil sa dami ng parangal o haba ng karera, kundi dahil sa kakaibang marka na iniwan nila sa kultura ng aliwan. Isa sa mga pangalang kabilang dito ay ang tambalang sina Ariel Villasanta at Maverick Relova. Sila ay hindi produkto ng tradisyonal na showbiz machinery, hindi rin hinubog ng dekadang training, ngunit sa maikling panahon ay nagawang baguhin ang anyo ng reality comedy sa Pilipinas. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa kasikatan, kundi tungkol sa pagiging totoo, pagkakaibigan, pangarap at ang mabigat na katotohanang kaakibat ng buhay sa harap at likod ng kamera. Bakit? Wala akong pera! Di ba classmate kayo ni Giselle? Diba siyempre pag classmate, nagtutulungan. Bago pa man makilala bilang magka-partner sa telebisyon, sina Ariel at Maverick ay mga karaniwang Pilipino may simpleng pinagmulan. Si Ariel Villasanta ay lumaki sa isang pamilyang hindi mayaman ngunit puno ng emosyon at dinamika. Malaki ang impluwensya ng kanyang ina, si Mami LV, sa kanyang pagkatao. Bata pa lamang siya ay likas ng pagiging palabiro, expressive at minsan ay pasaway. Ang kanyang personalidad ay hinubog ng araw-araw na pakikisalamuha sa totoong buhay, sa tahanan, sa komunidad at sa mga karanasang hindi kailanman scripted. Ang kanyang kabataan ay hindi perpekto, ngunit dito nahasa ang kanyang kakayahang magpatawa dahil hindi sa joke, kundi dahil sa katotohanan. Parang naka-70s ka eh. Yes. Actually, yun yung atake doon. Di mo ba? 60s ba to o 70s? Dapat mang alam mo kasi panahon mo yun. Di nakwento na sa akin, mga 60s, 70s. Si Maverick Relova naman ay kabaliktaran ni Ariel sa maraming aspeto. Mas tahimik, mas mapagmasid at mas pribado. Hindi gaanong lantad sa publiko ang mga detalye ng kanyang pagkabata. Ngunit malinaw na hindi rin siya nagmula sa marangyang kalagayan. May lalim ang kanyang katahimikan at may bigat ang kanyang mga reaksyon. Kung si Ariel ang nagsasalita, si Maverick ang nakikinig. Kung si Ariel ang gumagalaw, si Maverick ang nagbibigay timbang. Ang ganitong uri ng balanse ang bihirang makita ngunit napakahalaga sa anumang tambalan. Ang kanilang pagpasok sa showbiz ay hindi bunga ng ambisyong plano. Ito'y nagmula sa pagkakataon at lakas ng loob. Sa panahong bukas ang isang network sa mga eksperimento at bagong konsepto, napansin ang kakaibang chemistry ni Ariel at Maverick. Hindi sila umaarte bilang karakter. Sila mismo ang palabas. Walang pretensyon, walang arte, walang pader sa pagitan ng kamera at ng kanilang tunay na pagkatao. Dito isinilang ang programang The Misadventures of Maverick and Ariel, isang reality comedy show na sumira sa hulma ng tradisyonal na aliwan. Ladies and gentlemen, Maverick at Ariel! Alright! Palakpakan naman natin. Nagpapasalamat kami dahil kung hindi dahil sa inyo, hindi ganun kalaki yung fanbase namin dahil sikat na sikat ang Maverick and Ariel sa on air. Maraming salamat. Ba't parang ayaw mo maniwala? Kala mo showbiz ako, ano? Seryoso yun. Hindi, nasasakas ka. Thank you. Parang simple lang panaginip para sa ating dalawa. Na mapaskil tayo dun sa billboard sa EDSA. Parang ganyan? Ang palabas ay tila isang dokumentasyon ng kanilang buhay. Sinusundan sila ng kamera sa mga sitwasyong hindi planado, minsan ay nakakahiya, minsan ay nakakainis, ngunit madalas ay nakakatawa at totoo. Sa bawat episodes, makikita ang mga pagkakamali, tampuhan at kalituhan na karaniwan sa totoong buhay. Ito ang dahilan kung bakit mabilis silang minahal ng publiko. Sa halip ng mga artistang nasa pedestal, nakita ng mga manonood ang dalawang taong parang kapitbahay o kaibigan na nagkataong may camera lang na sumusunod. Maraming natuwa sa kanila dahil ramdam ang katapatan.
Hindi nila ipinilit ang pagpapatawa, hinayaan nilang ang sitwasyon mismo ang maging biro. Sa panahong sanayang madla sa scripted comedy, ang ganitong uri ng aliw ay sariwa at kakaiba. Ang kanilang kasikatan ay hindi lamang nasusukat sa ratings kundi sa epekto nila sa pananaw ng mga manonood tungkol sa kung ano ang maaaring maging aliwan sa telebisyon. Habang lumalakas ang kanilang pangalan, lumawak din ang kanilang mga proyekto. Lumabas sila sa iba't ibang programa at naging bahagi ng Totoo TV, kung saan pinagsama ang balita, reality at komedya. Hindi sila formal na host, ngunit ang kanilang natural na presensya ay nagdala ng kakaibang enerhiya. Hindi man palaging ligtas ang kanilang estilo, ito'y laging totoo at tumagos sa masa. Isang mahalagang elemento ng kanilang kwento ay ang presensya ni Mami LV. Ang kanyang pagiging prangka, maalaga at minsan ay mahigpit ay nagdagdag ng emosyonal na lalim sa palabas. Para sa maraming manonood, ang relasyon nilang mag-ina hindi lamang nakakatawa kundi nakakaantig. Naging paalala ito ng sariling pamilya ng marami, kaya lalong naging personal ang koneksyon sa palabas. Ngunit kasabay ng kasikatan ay ang pagdating ng mga hamon, ang pressure na manatiling relevant, ang kakulangan ng malinaw na direksyon at ang mga proyektong hindi natuloy ay unti-unting nagdulot ng bigat. Ang showbiz, na minsang naging bukas na pinto, ay naging masalimuot na daan na puno ng kompormiso at paghihintay. Isa sa mga pinakamabigat na epekto nito ay ang unti-unting pagkasira ng samahan ni Ariel at Maverick. Ayon sa mga pahayag ni Ariel sa mga sumunod na taon, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan lalo na sa direksyon ng kanilang karera. Ang dating magkasamang nangangarap ay unti-unting napalitan ng katahimikan. Hindi ito isang dramatikong hiwalayan kundi isang dahang-dahang paglayo na mas masakit dahil walang malinaw na wakas. Kasabay nito ay ang paglitaw ng mga issue. May mga haka-haka tungkol sa personal na kalagayan ni Maverick, may mga maling paratang at may mga kwentong pinalaki ng imahinasyon ng publiko. Nilinaw ni Ariel na marami sa mga ito ay hindi totoo. Ang mas malapit sa katotohanan niya ang simpleng katotohanang napagod si Maverick at piniling lumayo. Sa isang industriyang laging may mata ang publiko, ang paglayo ay minsay nagiging tanging paraan upang manatiling buo. Madalas ding itanong kung totoo bang mayaman sina Ariel at Maverick. Sa rurok ng kanilang kasikatan, kumita sila ng sapat upang mabuhay ng maayos, ngunit ang yaman sa showbiz ay madalas pansamantala. Kapag huminto ang proyekto, humihinto rin ang kita. May mga pagkakataong kailangan ni Ariel na magsakripisyo ng personal na ari-arian upang matuloy ang isang proyekto. Patunay na ang kasikatan ay hindi garantiya ng seguridad. Ang unti-unti nilang pagkawala sa telebisyon ay hindi bunga ng isang malaking skandalo. Ito ay resulta ng personal na desisyon, pagbabago ng industriya at kakulangan ng proyektong tunay na angkop sa kanila. Habang lumilipat ang aliwan sa digital na mundo, ang estilo nila ay naiwan sa isang panahon na hindi na inuuna ng mainstream media. Sa kasalukuyan, si Ariel Villasanta ay mas aktibo sa social media at paminsan-minsang lumalabas sa panayam. Mas tahimik ang kanyang buhay, mas personal at mas malayo sa ingay ng primetime. Si Maverick Relova naman ay piniling manatiling pribado at malayo sa spotlight. Bagamat wala na silang komunikasyon, nananatili ang kanilang pinagsamahan bilang bahagi ng kasaysayan ng telebisyon. Sa huli, ang kwento ni Ariel Villasanta at Maverick Relova ay patunay na ang kasikatan ay pansamantala, ngunit ang pagiging totoo ay pangmatagalan. Maaaring nawala sila sa telebisyon, ngunit hindi sila nawala sa alaala ng mga taong minsang natawa at nakaramdam ng koneksyon sa kanila. Sa mundong puno ng ilusyon, ang pagiging totoo kahit sandali ay isang pamana na hindi kailanman mawawala.